Sigurado ka ba talaga na may ospital na ganyan dito? Paano magkakaroon ng matinong pasilidad medikal sa lugar na ito, Ginoo? Kailangan na nating lumapag ngayon din. Ang lagnat ng bata ay umabot na sa 41 degrees Celsius. Pero Pilipinas ito, hindi London, hindi New York. Paano ko ipagkakatiwala ang buhay ng aking anak sa isang ospital sa ganitong uri ng lugar? Ang mainit na pagtatalong ito ay naganap sa loob ng isang pribadong eroplano na nagkakahalaga ng $200 milyong na kasalukuyang umiikot sa himpapawid ng Pilipinas. Ang atmosfera sa loob ng cabin ay sobrang tensyonado na halos hindi na makahinga. Ang isang lalaking taga Middle East na nakasuot ng custom-made suit ay namumutla ang mukha. Ang kanyang anak ay nakahiga sa isang genuine leather na sofa. Ang maliit na mukha ay mapula dahil sa matinding lagnat at nagsimula ng magdeliryo, nagsasalita ng kung ano-ano. Ang bilyonaryong ito mula sa Dubai ay nagngangalang Ali na nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa Middle East. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang kanyang 9 taong gulang na anak na si Sammy sa isang pulong pangnegosyo sa Tokyo. Ang orihinal na plano ay mag-ski sa Hokkaido para mag-relax pagkatapos ng pulong, ngunit hindi nila inaasahan na wala pang 3 oras pagkalipad ng eroplano, nagsimula ng lagnatin ang bata. Sa simula, inakala ni Ali na simpleng sipon lamang ito, kaya pinainom niya ng pampababa ng lagnat ang bata mula sa kanilang personal na doktor na kasama nila sa biyahe. Ngunit ang temperatura ng katawan ni Sammy ay hindi bumaba. Sa halip, patuloy itong tumaas hanggang sa kalagitnaan ng gabi at nagsimula ng mag-convulse ang bata. Ang kapitan ng eroplano, isang mataas na karanasan na dating piloto ng Air Force, ay agad na sinuri ang flight map at nalaman na ang pinakamalapit na lugar para lumapag ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas na 40 minuto lamang ang layo mula sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ngunit nang marinig ni Ali na kailangan nilang lumapag sa Pilipinas, agad siyang nagprotesta. Sa pag-intindi niya, ang Pilipinas ay isa lamang umuunlad na bansa na pangunahing umaasa sa turismo. Ang pag-unlad ng ekonomiya at kalusugan publiko ay hindi maihahambing sa Dubai o sa mga bansa sa Europa at Amerika. Ang imahe na nasa isip niya ay isang atrasadong klinika sa probinsiya, luma at nagbibitak-bitak na pader, lumang kagamitang medikal at mga doktor na marahil ay hindi marunong mag-Ingles. Ginoo, kailangan ko po kayong bigyan ng babala. Kung hindi tayo lalapag ngayon din, baka hindi na umabot ang bata sa Tokyo. Ang boses ng kapitan ay dumating sa radio communication nang may seryosong tono na hindi pa niya naririnig kailanman. Ayon sa mga talaang medikal, ang pamantayan ng medikal sa Pilipinas ay isa sa nangunguna sa buong mundo, lalo na sa kakayahan sa paghawak ng mga emergency case. Hinigpitan ni Ali ang kanyang kamao, tiningnan ang kanyang anak na nagdurusa. Sa huli, sumuko rin siya. Hindi sa hindi niya mahal ang kanyang anak, ngunit hindi niya matanggap na kailangang ipagamot ang bata sa isang lugar na hindi niya kilala. Sa Dubai, nakatira siya sa isang marangyang penthouse sa Palm Jumeirah. May mga entourage na sumasama sa kanya kahit saan. Ang pagpunta sa doktor ay nangangailangan ng appointment sa mga world-class specialist para sa VIP treatment. Ngunit ngayon, kailangan niyang ipagkatiwala ang buhay ng kanyang anak sa mga medikal na propesyonal na hindi niya kilala sa isang lugar na hindi niya pamilyar. Ang pakiramdam na hindi niya kontrolado ang sitwasyon ang nagpadagdag ng kanyang pagkainis at pagkabalisa. Ang eroplano ay emergency landing sa Naya Terminal 1 bandang 2:30 AM. Dahil sa paunang abiso mula sa Air Traffic Control, isang ambulansiya ang handa nang naghihintay sa tarmac. Nang bumukas ang pinto ng cabin, mabilis na tumakbo pababa si Ali habang karga ang kanyang anak. Ang nakita niya ay ikinagulat niya. Ang tarmac ay maliwanag at maayos. Ang ambulansiya ay isang bagong modelo ng Mercedes-Benz Sprinter na may malinaw na simbolo ng medikal sa katawan nito. 2 paramedic na nakasuot ng malinis na uniforme ang mabilis na tumakbo papalapit. Ang isa ay matatas mag-Ingles at nagsabi, "Sir, pakibigay po ang bata sa amin. Dadalhin po namin siya agad sa St. Luke's Medical Center, Global City. Ito po ay isa sa pinakamalaki at pinakamodernong medical center sa Pilipinas." Habang nagdadalawang isip pa si Ali,
Mabilis na sinuri ng isa pang paramedic ang temperatura at reaksyon ng pupil ni Sammy nang may kahusayan. Ang propesyonal na kilos ay walang kapintasan. 41.3 degrees Celsius. Walang malay. Mabilis ang paghinga. May hinala ng acute infection. Kailangang dalhin agad sa ospital, sabi ng paramedic habang mabilis na inilipat ang bata sa stretcher. Ang buong proseso ay tumagal nang wala pang 2 minuto. Mabilis na humarurot paalis ang ambulansiya. Nakaupo si Ali sa ambulansiya, tinitingnan ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit kalagitnaan ng gabi, ang expressway ay maliwanag pa rin. Ang kalsada ay makinis at malawak malayo sa inakala niyang maliit na lugar. Ang mga kagamitang medikal sa loob ng ambulansiya ay kumpleto. May ECG monitor, oximeter, kagamitan sa pagbigay ng oxygen, at iba't ibang emergency medicine. Patuloy na sinusubaybayan ng mga paramedic ang vital signs ni Sammy habang nakikipag-ugnayan sa ospital sa pamamagitan ng emergency radio. St. Luke's, ito ang Ambulance 911, inaasahang darating sa loob ng 15 minuto. Pasyente ay isang 9 taong gulang na lalaki. Mataas ang lagnat sa 41.3 degrees Celsius. May hinala ng meningitis o sepsis. Pakihanda po, ang infectious disease specialist. Nang marinig ni Ali ang salitang meningitis, lalo siyang namutla. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na sobrang init. Nagsisi siya. Kung lumapag sila ng mas maaga, marahil ay hindi naging ganito kasama ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang personal na doktor sa Dubai, ngunit sumagot ito na ang tanging magagawa niya ngayon ay magtiwala sa lokal na ospital. Hindi siya makakatulong sa malayong distansya. Dumating ang ambulansiya sa SLMC-GC bandang 3 a.m. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakita ni Ali ang isang imahe na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa pasukan ng ospital, may naghihintay na malaking medical team, hindi bababa sa 10 katao, nakasuot ng iba't ibang uniforme. Ang team leader ay isang doktora na nasa edad 40s. Mabilis siyang lumapit at nagsalita ng perpektong Ingles. "Magandang gabi, sir. Ako si Dr. Perla Di Maculangan mula sa Emergency Department. Naabisuhan na kami at gagawin namin ang lahat para iligtas ang buhay ng inyong anak." Bago pa man makasagot si Ali, ang buong team ay nagsimula ng kumilos na parang isang sanay na hukbo. May nagtulak ng stretcher, may sumalo sa pagsuri ng vital signs, may nagsimulang mag-set up ng IV drip at may naghanda para kumuha ng dugo para sa pagsusuri. Ang bawat kilos ay maayos at may koordinasyon. Mabilis na ipinasok si Sammy sa emergency room. Sinubukan ni Ali na sumunod, ngunit marahang pinigilan siya ng isang nurse. "Sir, sandali lang po. Kailangan po naming unahin ang emergency management. Maaaring makaistorbo po kayo sa resuscitation kung papasok kayo ngayon. Pakipunan na lang po muna ang mga basic information dito. Magkakaroon po ng magandang balita sa lalong madaling panahon." Tumayo si Ali sa harap ng ER, pakiramdam niya'y naubos ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang sumandal sa dingding at naupo sa sahig. Hawak ang kanyang ulo sa 2 kamay. Sa buong buhay niya, marami na siyang hinarap na sitwasyon. Ang pagnegosyo ng bilyon-bilyong dolyar sa negotiation table ay hindi niya kinindatan, ngunit ngayon, siya ay isa lamang nag-aalalang ama para sa kanyang anak. Nagsimula siyang mag-isip ng kung ano-ano. Kung may mangyari sa kanyang anak, paano niya sasabihin sa kanyang asawa? Mayroon silang 3 anak na babae, ngunit si Sammy lang ang lalaki ang tagapagmana ng pamilya, ang kanyang mahal sa buhay. Lumipas ang halos 10 minuto na para kay Ali ay parang 1 linggo, bumukas ang pinto ng ER. Lumabas si Dr. Di Maculangan, pagod ngunit may laking ginhawa sa mukha. "Sir, stable na po ang bata. Nabigyan na po namin siya ng strong antipyretic at antibiotics." Unti-unti nang bumababa ang temperatura. Ipinapakita ng blood report na mataas ang white blood cell count na nagpapahiwatig ng matinding bacterial infection, ngunit hindi ito meningitis. Malamang po ay pre-sepsis na dulot ng acute tonsillitis. Napakaswerte na dinala ninyo siya agad. Kung naantala pa kami ng kalahating oras, mahirap na pong hulaan ang sitwasyon. Nang marinig ito ni Ali, halos tumulo ang kanyang luha. Tumayo siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Dr. Di Maculangan. "Salamat po. Maraming salamat po." Nanginginig ang kanyang boses.
Marahang tinapik ni Dr. Dimakulangan ang kanyang balikat. Trabaho po namin ito, sir. Kailangang manatili ang bata sa ospital nang hindi bababa sa 3 araw para maobserbahan. Patuloy po kaming magbibigay ng antibiotics at susubaybayan ang lahat ng physiological indicators. Makakatiyak po kayo na aalagaan namin siya ng husto. Nang pinayagan si Ali na makita ang kanyang anak, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakahiga si Sammy sa isang modernong kama, may cooling gel pad sa kanyang noo, may IV line sa kanyang braso, may ECG patches sa dibdib at oximeter sa daliri. Isang kumpletong monitoring equipment set ang nasa tabi ng kama at ang screen ay nagpapakita ng iba't ibang physiological data. Ang buong patient room ay maliwanag, malinis, na may light blue na pader na may mga cartoon design na malinaw na dinisenyo para sa mga bata. Ang pinaka nagpabigla kay Ali ay ang pagkakaroon ng private bathroom, isang sofa bed para sa pahinga ng kasama, at mayroon pang maliit na refrigerator at microwave. Ang ganitong antas ng pamantayan ay hindi pa mapapantayan ng ilang pribadong ospital sa Dubai o mas masahol pa. Lumapit ang isang young nurse. Nagtulak siya ng cart na may gamot at kagamitan. Ngumiti siya kay Ali at nagsabi, "Magandang gabi po. Ako po si Nurse Nati. Ako po ang magbabantay kay Sammy ngayon. Sinasabi po namin ang lagnat at blood pressure tuwing 2 oras. Kung may kailangan po kayo, pindutin lang po ang call button sa tabi ng kama. Ang nurses station po namin ay nasa labas lang. Aabutin lang po kami ng wala pang 30 segundo para makarating dito." Ang boses niya ay malambing at magiliw, tipikal ng mga Pilipino na nagpagaan ng tensyonadong nerve ni Ali. Mahusay na pinalitan ni Nati ang IV fluid habang ipinaliwanag, ito po ay bagong antibiotic, lalo na po para sa ganitong uri ng infection. Ang bote naman pong ito ay electrolyte solution para mag-compensate sa fluid loss dahil ang mataas na lagnat po ay nagdudulot ng malaking pagkawala ng tubig at minerals. Tumingin po kayo sa monitor na ito. Ang linyang ito po ay heart rate at ang numerong ito po ay blood oxygen level. Nasa normal range na po ang lahat ngayon. Itinuro niya ang screen ng may profesional at pasensyosong tono. Naitanong ni Ali ang tanong na matagal nang nasa isip niya. Maaari ko bang malaman kung paano kinakalkula ang medical fee dito? Kailangan ko bang magbayad muna ng deposit? Sa Dubai o sa mga bansa sa Europa at Amerika, ang ganitong antas ng emergency medical treatment ay aabot sa 10,000 dolyar. Handa na siyang magbayad ng malaking halaga. Ngumiti si Nati bilang sagot, "Sir, ang Pilipinas po ay may universal healthcare system. Ngunit dahil po kayo ay foreigner, kayo po ang responsible sa gastos. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang aming rate po ay transparent at public. Pagkatapos po ng treatment, may detailed billing statement po kayo. Para po sa ganitong case, ang 3-day hospitalization kasama na ang lahat ng treatment ay aabot po sa pagitan ng 205,000 hanggang 300,000 Philippine pesos po. Kung ikukumpara po sa US dollar, halos 3,700 hanggang 5,400 USD po. Hindi makapaniwala si Ali. 3,700, 1,400 USD? Sa Dubai, ang emergency ambulance service pa lang ay kasing mahal na niyan. Hindi pa kasama ang emergency resuscitation at hospitalization. Marami na siyang natanggap na billing statements. Ang isang maliit na operasyon ay nagsisimula na sa libu-libong dolyar. Sigurado ka ba? Iyan lang? Hindi niya maiwasang magtanong ulit. Tumango si Nati. Ang medical cost po namin ay itinuturing na napakamakatwiran kumpara sa buong mundo at makikita po ninyo na hindi po kami nagbawas ng kalidad sa kagamitan o serbisyo. Ganyan po ang sistema ng medikal sa Pilipinas. Kami po ay committed na magbigay ng high-quality medical service na accessible sa lahat. Sa sumunod na 3 araw, nasaksihan mismo ni Ali kung gaano kahusay ang medical standard ng Pilipinas. Tuwing alas 7 ng umaga, may medical team na pumupunta para sa rounds. Bukod kay Dr. Dimakulangan, kasama pa ang infectious disease specialist, pediatrician at nutritionist. Sinusuri nila ng detalyado ang paggaling ni Sammy, nag-uusap tungkol sa treatment plan at ipinapaliwanag ang bawat hakbang kay Ali sa Ingles. Ang ganitong multidisciplinary consultation ay nangangailangan ng karagdagang bayad sa maraming bansa, ngunit dito, ito ay isang standard na proseso.
Ang pag-aalaga ng mga nurse ang lalong nagpa-impress kay Ali. Si Nati at ang kanyang mga kasamahan ay nagpalit-palit sa pag-aalaga kay Sammy. Lahat sila ay maasikaso at propesyonal. Hindi lang sila sumusunod sa order ng doktor, kundi aktibo rin silang nag-obserba sa emosyon at pangangailangan ng bata. Minsan, naiinis si Sammy dahil sa sakit at ayaw kumain. Hahanap ng paraan ng mga nurse para pasayahin siya. Minsan, nagpapatugtog pa ng mahinang Filipino lullaby, nagkukuwento o naglalaro ng simpleng game. Ang mga ito ay humanitarian care na lampas pa sa ordinaryong medical treatment na hindi mabibili ng pera. Kinahapunan ng ikalawang araw, nagdesisyon si Ali na lumabas ng ospital at bumili ng ilang bagay. Lumabas siya sa pinto ng ospital at nakita niya na sa labas ay isang mataong kalye, may mga convenience store, coffee shop, restaurant at bookstore na kumpleto. Pumasok siya sa isang convenience store at namangha sa dami ng selection ng produkto mula sa fresh sandwich at rice meal hanggang sa mga snack, inumin at electronic accessories. Maaari ring magbayad ng bills at kumuha ng parcel dito. Higit sa lahat, napakaganda ng serbisyo ng mga staff. Kahit bottled water lang ang binili niya, ngumiti ang cashier at nagsabing, "Salamat po sa inyong pagtangkilik, sir. Balik po kayo." Naglakad siya habang hawak ang tubig, nag-obserba sa paligid. Ang mga kalsada ay malinis at maayos. Kahit hindi ito punong-puno ng matataas na skyscraper at mararangyang gusali tulad sa Dubai, lahat ay pinlano at inalagaan ng maingat. Ang pinaka nagpabigla sa kanya ay ang mga tao dito ay mukhang relaxed at masaya. Walang kaguluhan o pagmamadali tulad ng nakikita sa malalaking lungsod. Sa tabi ng kalsada, may mga matatandang nag-ehersisyo ng Tai Chi sa parke. May mga kabataang nagbabike. May mga nanay na naglalakad kasama ang kanilang mga anak. Lahat ay mukhang natural at harmonious. Napadaan siya sa isang breakfast restaurant. Ang mabangong amoy ay nagmumula sa loob. Ang may-ari ng tindahan ay mahusay na nagpiprito ng omelette at nagtotoast ng tinapay na parang isang performance. Hindi maiwasan ni Ali na pumasok, itinuro ang pagkain sa mesa ng ibang tao at nagsabing, "Gusto ko po ng isang set niyan." Ngumiti ang may-ari at nagsabi, "Opo sir, omelette po at toasted bread na may cheese. Tama po ba? Anong sauce po ang gusto ninyo?" Tiningnan ni Ali ang menu sa dingding na puno ng Filipino na hindi niya mabasa. Isang estudyante sa kolehiyo na naghihintay ng kanyang pagkain sa tabi ay napansin ang kanyang paghihirap kaya nag-alok itong mag-translate. "Ito po ay taho. Ito po ay milk tea. Ito po ay black coffee. Recommended ko po ang taho, sir. Healthy po at masarap." Umorder si Ali ng taho. Nang humigop siya sa unang beses, nagulat siya. Ang lasa ay hindi pa niya nasubukan kailanman. Hindi ito masyadong matamis, mayaman at mabangong soy flavor, malambot at creamy. Ang omelette at toasted bread ay ganun din. Ang labas ay ginintuang kayumanggi at crispy, habang ang egg sa loob ay malambot. Ang cheese ay natunaw ng perpekto sa omelette. Ang breakfast na ito ay gumastos lamang siya ng wala pang $3, ngunit nagbigay ito sa kanya ng lubos na kasiyahan. Nang makabalik siya sa ospital, nakita niya nagising na si Sammy at nakikipag-usap kay Nati. Nang makita siya, masaya siyang nagsabi, "Sir Ali, malaki na po ang improvement ni Sammy." Tiningnan po siya ng doktor kanina at sinabi po na kung magiging normal ang temperatura niya ngayong hapon, maaari na po siyang i-consider na lumabas bukas. Umupo si Ali sa tabi ng kanyang anak. Hinaplos niya ang noo nito na hindi na talaga mainit. Ngumiti ng mahina si Sammy at nagsabi, "Dad, napakabait ni Nurse Nati. Pinainom niya ako ng gamot at nagkuwento rin siya sa akin ng mga Filipino folk tales." Kahit hindi malinaw ang pagkakabigkas, ang intensiyon ay nagpagaan sa pakiramdam ni Ali. Gusto niyang matawa at maiyak. Sa ikatlong araw, pinayagan na talagang lumabas si Sammy sa ospital. Ibinigay ni Dr. Dimakulangan ang detalyadong discharge report kay Ali. Magaling na po ang paggaling ni Sammy. Kailangan lang po niyang ituloy ang pag-inom ng gamot sa loob ng 1 linggo. Ito po ang lahat ng kanyang medical history at medication record sa Filipino at Ingles para magamit po ng doktor ninyo sa inyong bansa bilang reference. Bukod pa rito, ito po ang follow-up plan na inirerekomenda namin. Pagkatapos po ng halos 2 linggo,
maaari po siyang magpaulit ng blood test para kumpirmahin na tuluyan nang nawala ang infection. Tinanggap ni Ali ang makapal na report. Sa loob, detalyado ang lahat ng treatment ni Sammy, mula sa pagpasok hanggang sa paglabas, kasama ang bawat temperature log, oras ng pag-inom ng gamot, dosage, lab test data, at maging ang meal list. Sa dulo ng report ay nakalakip din ang contact information ni Dr. Di Maculangan. Ipinaliwanag niya na kung may anumang tanong pagkatapos umalis sa bansa, maaari siyang tawagan anumang oras. Ang complete medical record at continuous follow-up na ito ay nagpapakita ng integridad at responsibilidad ng buong medical system. Habang isinasagawa ang discharge process, natanggap ni Ali ang billing statement. Ang kabuuang halaga ay 227,000 Philippine pesos na humigit kumulang 3,700 USD. Ang numerong ito ay kasama na ang 3 araw na room charge, gamot, lab test, doctor's fee, nursing care, at maging ang pagkain. Tiningnan ni Ali ang bill, inaalala ang isang katulad na karanasan sa Dubai noong minsang na acute appendicitis ang kanyang asawa at kinailangang maospital ng 2 araw. Ang gastos ay lapong 80,000 USD. Parehong emergency hospitalization, ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa presyo at ang kalidad ng medikal ay hindi mas masahol at sa ilang aspeto mas mahusay pa. Bago umalis, espesyal na nagtanong ang social worker ng ospital kay Ali. Sir Ali, mahina pa po ang katawan ni Sammy ngayon, kaya hindi pa po siya angkop para sa mahabang biyahe. Recommended po namin na magpahinga muna kayo ng 3,005 araw bago sumakay sa eroplano. Kung kailangan niyo po ng tulong sa accommodation, maaari po kaming magrekomenda ng magandang hotel malapit sa ospital. Bukod pa rito, kung gusto niyo pong bumili ng food supplements para sa bata o gamot, maaari ko po kayong samahan sa hospital pharmacy namin. May professional pharmacist po doon na magbibigay ng consultation. Ang masusing konsiderasyon na ito ay labis na nagpagaan sa loob ni Ali. Ang intensyon niya ay bumalik agad sa Dubai pagkalabas ni Sammy sa ospital, ngunit nagbago ang kanyang isip. Nagdesisyon siyang manatili pa sa Pilipinas ng 2,003 araw sa isang banda para magkaroon ng sapat na pahinga ang kanyang anak at sa kabilang banda, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mas kilalanin pa ang lugar. Sinunod ni Ali ang rekomendasyon at nagstay sa isang 4-star hotel malapit sa ospital. Ang room ay maluwag at komportable na may tanawin ng lungsod mula sa bintana. Tumayo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang matataas na gusali ng Makati at bigla niyang naramdaman kung gaano kababaw at kamali ang kanyang pag-intindi sa Pilipinas noon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-research tungkol sa Pilipinas ng husto. Noon lang niya nalaman na sa lupaing ito may mga kwento at tagumpay na hindi niya alam. Ang medical system ng Pilipinas ay isa sa nangunguna sa buong mundo at ang health insurance system ay pinupuri at itinuturing na modelo na gustong pag-aralan ng maraming bansa. Ang mga medikal na profesional dito ay sinanay ng mahigpit. Maraming doktor ang nag-aral sa mga nangungunang international medical institutions bago bumalik para magtrabaho. Ang mga ospital sa Pilipinas ay hindi lamang nakatuon sa paggamot ng sakit, kundi nagbibigay din ng importansiya sa preventive medicine at health management. Ang holistic healthcare concept na ito ay kulang pa sa maraming bansa. Bukod pa rito, ang technology industry ng Pilipinas ay nangunguna rin sa buong mundo. Ang mga electronic parts at components na ginawa sa Pilipinas ay ginagamit sa maraming electronic devices. Ang mga engineer sa lupaing ito ay gumagamit ng kanilang talino at teknolohiya para itulak ang pag-unlad ng information technology sa buong mundo. Higit pa rito, mayaman ang Pilipinas sa esensiya ng kultura at tradisyon mula sa mga simbahan at historical sites hanggang sa mga public market, mula sa traditional art hanggang sa culinary culture. Lahat ay nagpapakita ng malalim na ugat ng pagka-Pilipino. Sa sumunod na ilang araw, isinama ni Ali ang kanyang anak para maglibot sa Maynila. Nagpunta sila sa Intramuros at San Agustin Church. Tinitingnan ang kagandahan ng arkitektura at ang masining na wall painting. Ikinuwento ng tour guide ang mga kwento sa likod ng mga sagradong gusaling ito. Naglakad sila sa Divisoria Market, tinitingnan ang mga mataong tindahan. Sinubukan nila ang iba't ibang Filipino street food, pansit,
lumpia, inihaw na baboy, taho lahat ay nagpalawak ng kanilang mundo. Ang pinaka nagustuhan ni Sammy ay ang Filipino pancakes at sweets. Ang mainit na batter ay ibinuhos sa mold, niluto at inilabas sa mga cute na hugis, malambot at matamis. Bumisita rin sila sa National Museum na nagpapakita ng kasaysayan at sining ng Pilipinas. Tiningnan ni Ali ang mga taong seryosong nagbabasa ng libro at nanonood ng exhibit. Mga estudyante, office worker o matatanda, lahat ay nakalubog sa mundo ng kaalaman at aesthetics. Ang atmosfera ng pag-aaral at meaningful leisure ay bihira niyang makita sa Dubai na nakatuon lamang sa karangyaan at entertainment. Ang pinaka nagpa-impress kay Ali ay ang hospitality at manners ng mga Pilipino. Sa LRT, lahat ay tahimik na nakaupo o nagse-cellphone. Walang nag-iingay. Kapag may nakitang matanda o buntis na sumakay, may aalis at mag-aalok agad ng upuan. Kapag kumakain sila sa restaurant, laging nakangiti ang mga server kahit sa mga murang street food stall. Babatiin ka ng may-ari ng magiliw. Masarap po ba, sir? Gusto niyo pa po ng isang bowl? Ang pagkakaibigan na nagmumula sa puso ay hindi mabibili ng pera. Isang gabi, kumain sila sa isang mommy house. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na nasa edad 60s. Habang naghahanda siya ng noodles, kumakanta siya ng mahina. Laging may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong siya ni Ali sa Ingles. Mukhang masaya po kayo, sir. Dahil po ba sa maganda ang negosyo? Ngumiti ang may-ari at sumagot. Ang negosyo ay pangalawa lamang, sir. Ang mahalaga, araw-araw nagagawa ko ang gusto ko at nakikita ko ang mga customer na masayang kumakain. Sapat na po, yon para sa akin. Ang mga salitang ito ay nagpatahimik kay Ali ng matagal. Naalala niya ang kanyang sarili na sa loob ng maraming taon nagtatrabaho ng husto para magkapera, may hindi mabilang na mararangyang bahay at sasakyan. Ngunit masaya ba siya? Mukhang matagal na siyang hindi nakaramdam ng simpleng kaligayahan tulad ng may-ari ng tindahan. Isang linggo ang lumipas. Tuluyan nang gumaling si Sammy. Naghanda na sila para umalis ng Pilipinas. Espesyal na bumalik si Ali sa SLMCGC para magpasalamat ulit kay Dr. Di Makulangan at sa mga nurse na nag-alaga kay Sammy. Naghanda siya ng ilang regalo, mamahaling perfume at chocolate mula sa Dubai. Ngunit may policy ang ospital na hindi maaaring tumanggap ng matataas na halaga ng regalo mula sa mga pasyente, kaya't tumanggi ang mga nurse. Sabi ni Nati, Sir Ali, ang makita lang po namin na gumaling si Sammy ay ang pinakamalaking regalo na po namin. Trabaho po namin ito at misyon namin. Huwag po kayong mag-alala. Kung may pagkakataon po kayo sa hinaharap, welcome po ulit kayong bumalik para magbakasyon sa Pilipinas. Hinawakan ni Ali ang kanyang kamay, bahagyang basa ang kanyang mga mata. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat talaga. Hindi lang ninyo iniligtas ang buhay ng aking anak, kundi binago rin ninyo ang pananaw ko sa mundo. Palagi kong inakala na kapag may pera, maaari nang makuha ang lahat ng pinakamahusay. Ngunit ngayon ko lang nalaman na ang mga bagay na may tunay na halaga ay ang mga nilikha ng may pagmamalasakit at pag-ibig. Habang naghihintay sa eroplano sa airport, umupo si Ali sa VIP lounge at kinuha ang kanyang cellphone para magsulat ng isang mahabang message at ipadala sa lahat ng kanyang business partner at kaibigan. Sumulat siya, kakalabas ko lang sa isang hindi inaasahang biyahe na nagpakilala sa akin sa isang lugar na tinatawag na Pilipinas. Dito, iniligtas ng medical system ang buhay ng aking anak. Ang mga tao dito ay nagbigay ng init sa aking puso. Gusto kong sabihin sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ilang matataas na gusali mayroon ang isang lugar, kundi kung masaya ba ang mga tao sa lugar na iyon at may dignidad ba sila sa pamumuhay. Nagawa iyan ng Pilipinas at mas mahusay pa kaysa sa maraming mayayamang bansa. Nagdesisyon akong magtayo ng branch ng aking kumpanya sa Pilipinas hindi lang para sa negosyo, kundi para mas maraming tao ang magkaroon ng pagkakataon na makilala ang magandang lugar na ito. Ang message na ito ay agad na ipinadala at nagdulot ng malaking kaguluhan sa kanyang social circle. Marami ang hindi makapaniwala dahil si Ali ay kilala bilang mayabang at materialistic, hindi isang emosyonal na tao. Ngunit para kay Ali, alam niyang binago siya ng tuluyan ng karanasang ito. Natanto niya na malawak ang mundo
At ang mga magagandang bagay ay hindi palaging nasa pinakasikat o pinakamahal na lugar. Minsan, ang tunay na kayamanan ay nakatago sa isang sulok na napapabayaan. Nagsimulang lumipad ang eroplano. Si Sammy ay nakadikit sa bintana, tinitingnan ang lungsod na unti-unting lumiliit. Nagtanong siya, "Dad, babalik pa ba tayo?" Hinaplos ni Ali ang ulo ng kanyang anak at sumagot ng may katiyakan, "Oo, anak, babalik tayo. At isasama ko si Mommy at ang mga kapatid mo para makita nila ang kamangha-manghang lugar na ito." 3 buwan ang lumipas. Ginawa ni Ali ang kanyang pangako. Nagtayo siya ng branch ng kumpanya sa Makati na responsible sa business cooperation sa pagitan ng Middle East at Pilipinas. Kumuha siya ng mixed team, may mga Pilipino at staff na ipinadala mula sa Dubai sa pag-asang sa pamamagitan ng cultural exchange na ito, ang mga tao mula sa dalawang rehiyon ay makakaintindi at makakapagpahalaga sa isa't isa. Sa opening ceremony ng branch, espesyal na inimbita ni Ali si Dr. Dimakulangan at Nurse Nati. Ang dalawang medikal na profesional ay dumating sa casual attire, mukhang ordinaryong tao, ngunit nang magbigay ng speech si Ali, espesyal niya silang ipinakilala. Mga kagalang-galang na bisita, ngayon, gusto kong magpasalamat sa dalawang babae na naririto. Sila ay isang doktor at nurse mula sa St. Luke's Medical Center, Global City. Sila ang nagligtas sa buhay ng aking anak at sila ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng Pilipinas. Ang pagtatayo ko ng branch dito ay hindi lang para magnegosyo, kundi para suklian ang kabutihang ito at para mas maraming tao ang makakilala sa kagandahan ng Pilipinas. Nagpalakpakan ng malakas ang buong silid. Si Dr. Dimakulangan at Nati ay bahagyang nahiya. Hindi nila inaasahan na ang kanilang ordinaryong pagganap sa trabaho ay bibigyan ng ganito kalaking pagpupuri. Pagkatapos ng event, marami sa mga dumalo ang lumapit sa kanila, nagtatanong tungkol sa medical system ng Pilipinas. Ang ilang foreign entrepreneur ay nagsabi pa na pagkatapos marinig ang kwento ni Ali, nagkaroon sila ng mas malaking kumpiyansa na mag-develop ng negosyo sa Pilipinas ng pangmatagalan dahil kahit ang pinaka-basic na pangangailangan tulad ng medikal ay napakagaling na inaalagaan. Ano pa ang kailangan nilang alalahanin? Si Fatima, ang asawa ni Ali, ay nagpunta rin sa Pilipinas. Isinama niya ang kanilang 3 anak na babae. Nang pumasok sila sa patient room na minsan nang nagligtas sa buhay ni Sammy, hindi maiwasan ni Fatima na mamula ang mata. Niyakap niya si Nati ng mahigpit at nagsalita ng hindi masyadong matatas na Ingles. "Salamat. Salamat sa pagtulong sa aking anak." Naramdaman din ni Nati ang tunay na damdamin niya at marahang hinaplos ang likod ni Fatima. "Tungkulin po namin iyon. Ang makita lang po namin na malakas na si Sammy, masaya na po kami." Sa sumunod na 2 araw, naglakbay ang pamilya ni Ali sa buong Pilipinas. Nagpunta sila sa mga bundok at magagandang dalampasigan. Naranasan nila ang kapaligiran ng lumang lungsod sa Vigan. Tiningnan nila ang sunset sa Manila Bay. Binisita nila ang Taal Volcano National Park. Tinitingnan ang mayamang kalikasan. Sa bawat lugar na pinuntahan nila, naakit sila sa kagandahan ng kalikasan at kultura ng Pilipinas. Si Fatima, sa simula, ay walang masyadong inaasahan sa biyaheng ito dahil inakala niya na ang Pilipinas ay isang maliit na umuunlad na bansa lamang. Ano ang interesante dito? Ngunit nang tumapak siya sa lupaing ito, nalaman niya na nagkamali siya ng sobra. Sa isang river cruise, tiningnan ni Fatima ang tanawin sa magkabilang panig ng ilog at napabuntong hininga. Napakaganda talaga ng lugar na ito. At ang hangin ay napakaganda. Ang tubig ay malinaw, walang ganyang tanawin sa Dubai. Ngumiti si Ali at nagsabi, malaki ang importansiya ng mga Pilipino sa pangangalaga ng kalikasan. Naniniwala sila na ang pag-unlad ng ekonomiya at ang pangangalaga ng kalikasan ay maaaring magkasama. Tingnan mo ang ilog na ito. Hindi ito masyadong na-develop, pinanatili pa rin nito ang orihinal na kalikasan, ngunit ang mga kinakailangang pasilidad at serbisyo ay kumpleto. Ang 3 anak na babae ay pinakanagustuhan ng Filipino food. Sinubukan nila ang bagong pagkain araw-araw mula sa breakfast tulad ng lugaw, pandesal, taho, hanggang sa lunch tulad ng rice meal, pork adobo o pansit, at dinner tulad ng sinigang at kare-kare.
Ang bawat kainan ay nagbigay sa kanila ng sorpresa. Ang panganay na anak na si Sarah ay nagsabi, "Ma'am, pwede po ba kaming magstay dito? Gusto ko po ang pagkain dito." At ang mga tao ay napaka-friendly. Hinaplos ni Fatima ang ulo ng kanyang anak. "Kung gusto mo talaga, maaari kang mag-aral dito sa hinaharap." Ang salitang ito ay nagpakinang sa mata ni Ali. Nagsimula siyang seryosong mag-isip na pag-aralin ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Nalaman niya na ang education system ng Pilipinas ay kumpleto mula sa elementary school hanggang sa university. Lahat ay may mataas na pamantayan. At ang mga paaralan sa Pilipinas ay hindi lang nagbibigay importansiya sa academic performance, kundi pati na rin sa moral and ethical education at holistic development. Bukod sa pag-aaral sa classroom, ang mga estudyante ay maaaring sumali sa iba't ibang club, mag-aral ng musika, sining, esports, at mag-develop ng kanilang mga hilig at talento. Ang holistic education concept na ito ang gusto ni Ali na ibigay sa kanyang mga anak. Nang makabalik sila sa Dubai, ang pagbabago ng pamilya ni Ali ay naging paboritong paksa sa kanilang social circle. Marami ang nagtataka kung anong klaseng karanasan ang nagpabago kay Ali, na dati mayabang at ngayon ay humble at open-minded. Ang ilan ay nag-iisip pa na baka nauto siya o na-brainwash ng mga Pilipino sa kung anong paraan. Ngunit para sa mga tunay na nakakakilala kay Ali, alam nilang hindi siya madaling maimpluwensiyahan. Ang nagpabago sa kanya ay dapat na isang bagay na talagang tumagos sa kanyang puso. Ibinahagi ni Ali ang kanyang karanasan sa isang family gathering. Sabi niya, "Sa buong buhay ko, naglakbay na ako nang hindi mabilang, nanirahan sa pinakamamahaling hotel, kumain ng pinakamahal na pagkain, ngunit wala pang lugar ang nagpa-impress sa akin tulad ng Pilipinas. Ang mga tao doon ay hindi mabait sa akin dahil sa aking pera, kundi dahil sila ay ganoon talaga. Ang kanilang ospital ay hindi tumutulong sa mga tao para lang sa pera, ngunit naniniwala sila nang tapat na ang pagliligtas ng buhay ay kanilang misyon. Ang ganitong value ang kulang sa ating mga habol lang ng habol sa pera at kapangyarihan." Ang kanyang tiyuhin, isang senior businessman, ay nagtanong, "Ano sa tingin mo ang pinaka-nararapat na matutunan sa Pilipinas?" Nag-isip muna si Ali at sumagot ng seryoso, "Ang attitude na nagbibigay importansiya sa tao, human-centered approach. Sa Pilipinas, mayaman ka man o ordinaryong tao, sa mga basic needs tulad ng medikal, edukasyon, at public service, halos pantay-pantay ang treatment. Ang ganitong equality at mutual respect ang tunay na tanda ng pag-unlad ng lipunan. Mayroon tayong pinakamataas na gusali sa mundo sa Dubai, mayroon tayong pinakamarangyang mall, ngunit naisip ba natin na ang mga worker na nagtayo ng mga gusaling iyon, kapag nagkasakit sila, maaari ba silang magpatingin sa doktor? Maaari ba ang kanilang mga anak na makakuha ng magandang edukasyon?" Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa lahat sa pulong. Ang sinabi ni Ali ay tama. Sa likod ng kayamanan ng Dubai, may malaking class inequality na nakatago. Ang mayayaman ay nakatira sa mararangyang villa sa Palm Jumeirah, nag-enjoy sa luxurious life, ngunit ang mga foreign laborer ay nakatira sa siksikang dormitory, tumatanggap ng maliit na sahod at wala man lang basic health insurance. Kung ikukumpara, kahit walang masyadong bilyonaryo o mararangyang gusali ang Pilipinas, mas mataas ang quality of life ng ordinaryong tao at mas malaki ang kaligayahan. Mabilis na kumalat ang kwento ni Ali sa business circle ng Middle East. Maraming businessman ang nagsimulang magbigay pansin sa Pilipinas, gustong mag-explore at mag-invest doon, ngunit palaging nagpapaalala si Ali sa kanila, "Kung pupunta kayo dito para lang maghanap ng pera, baka magulat kayo. Hindi ang Pilipinas ang lugar kung saan kayo mabilis na yayaman. Ngunit kung gusto ninyong makita kung ano ang sustainable development, kung ano ang human-centered approach, ang Pilipinas ay karapat-dapat na pag-aralan." Minsan, isang prince mula sa Saudi Arabia ang lumapit kay Ali at nagsabing gusto niyang mag-invest sa medical industry ng Pilipinas. Isinama siya ni Ali sa Pilipinas at binisita ang ilang ospital. Ang prince na ito, nang makita ang operation model ng mga ospital sa Pilipinas, ay nagulat. Sabi niya, "Ang aming bansa ay mayroon ding maraming modernong ospital. Ang mga kagamitang medical ay state of the art. Ngunit bakit parang may kulang pa rin?" Ngumiti si Ali
at nagsabi, dahil ang mga ospital sa Pilipinas ay hindi lang lugar para gamutin ang sakit, kundi lugar din na puno ng awa at compassion. Tingnan mo ang mga doktor at nurse na iyon. Tinatrato nila ang bawat pasyente ng may pag-aalala at pasensiya. Hindi mahalaga kung sino ka o gaano ka kayaman. Hindi ka makakatanggap ng ibang treatment. Ang professional spirit at pag-aalala sa kapwa-tao ang tunay na lakas ng Philippine medicine. Tumango ang prince ng nag-iisip. Pagkatapos nito, nag-invest siya sa isang medical center sa Pilipinas. Ngunit hindi niya ito ginawang VIP clinic para lang sa mayayaman. Sa halip, ginawa niya itong community health center na may reasonable fee at quality service ayon sa Filipino model. Sabi niya, gusto kong dalhin ang Philippine concept na ito pabalik sa aking bansa para mas maraming tao ang magkaroon ng access sa magandang medical service. Si Sammy ngayon ay 12 taong gulang na. Nagdesisyon siyang mag-aral sa isang international school sa Pilipinas. Tuwing umuwi siya sa Dubai tuwing holiday, ibinabahagi niya ang kanyang buhay sa Pilipinas sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, ang mga kaibigan ko sa Pilipinas ay napakagaling. Hindi lang sila matalino sa academics, kundi mayroon din silang maraming special talents. May kaibigan akong marunong magpiano, mag-baseball, at marunong ding mag-program, at sila ay humble. Hindi sila mahilig magyabang kung gaano sila kagaling. Ang pinakanagugustuhan ni Sammy ay ang school lunch. Ang bawat araw ay iba-iba. Minsan, pork adobo na may kanin at gulay. Minsan, chicken curry. Minsan, western food tulad ng spaghetti. At mayroon ding sopas at iba't ibang prutas. Nagtuturo rin ang paaralan sa kanila ng nutritional knowledge para alam nila kung bakit kailangan nilang kumain ng complete food groups. Ang educational concept na ito, na nagtatanim ng healthy lifestyle sa mga bata, ay labis na pinuri ni Ali. Isang araw, sumulat si Sammy ng essay sa Filipino subject niya. Ang topic ay, ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Sumulat siya, 3 taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon, inakala kong mamamatay na ako. Ang katawan ko ay sobrang init, parang furnace. Ang ulo ko ay sobrang sakit, parang sasabog. Kahit ang mukha ng tatay ko ay hindi ko na makita ng malinaw. Sobrang takot ako. Ngunit ang mas nakakatakot pa, nakita ko ang takot sa mukha ng tatay ko. Lumapag kami sa isang lugar na hindi ko pa narinig kailanman. Palaging sinasabi ni tatay na baka walang magaling na doktor dito, ngunit nang nakahiga ako sa hospital bed, nakita ko si Nurse Nati na napakabait. At narinig ko ang doktor na nagsalita ng mahinahon na magiging ligtas ang tatay ko, hindi na ako natakot. Noon, naintindihan ko na ang tunay na nakakapagligtas ng buhay ay hindi lang ang modernong medical equipment, kundi ang mga taong puno ng pag-ibig at responsibilidad. Ang essay na ito ay pinili ng teacher bilang outstanding work at inilathala sa school website. Maraming magulang ang naantig ng mabasa ito at nagbigay sila ng comment na ito ang pride ng edukasyon at medikal sa Pilipinas. Ang isang magulang ay nag-comment, kami na nakatira dito, minsan ay nararamdaman na ordinaryo lang ang lahat, ngunit sa pamamagitan ng paningin ng isang kaibigan, natuklasan namin kung gaano kahalaga ang mayroon kami. Dapat nating pahalagahan ang mga ito at patuloy na magsikap para manatili ang magandang sistema at values na ito. Sa bawat pagbisita ni Ali sa Pilipinas para dalawin si Sammy, naghahanap siya ng pagkakataon para maglakad-lakad sa SLMC-GC. Hindi siya pumupunta para magpatingin sa doktor, kundi para tingnan lang ang lugar na nagpabago sa kanyang buhay. Minsan, umuupo siya sa hospital lobby, tinitingnan ang mga taong papasok, at palabas may mga kasama na nagtutulak ng wheelchair, may mga bagong magulang na karga ang kanilang sanggol, may mga anak na inaalalayan ang matatanda, may mga medical staff na nakasuot ng uniforme na nagmamadaling pumunta sa rounds. Ang mukha ng bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon, may pag-aalala, may pag-asa, may pagod, at may ginhawa, ngunit ang pangkalahatang atmosfera ay mainit at puno ng pag-asa. Minsan, hindi niya sinasadyang nakita si Nati. Si Nati ay na-promote na bilang nurse manager, responsible sa pag-supervise ng buong ward. Nang makita niya si Ali, nagulat siya at bumati. Sir Ali, paano po kayo naparito? Kumusta po kayo? Ngumiti si Ali at sumagot. Napakaganda ng kalagayan ko. Nag-aaral na si Sammy dito sa Pilipinas.
Dinadalaw ko siya at naglalakad-lakad dito para alalahanin ang mga nangyari ilang taon na ang nakalipas. Dinala ni Nati si Ali para tingnan ang bagong renovated na patient ward. Mas moderno na ang mga pasilidad ngayon kaysa noon. Ang bawat patient room ay may smart medical system na maaaring mag-monitor ng vital signs ng pasyente ng real-time at automatikong mag-alert sa mga medical staff kung ano ang dapat gawin. Ngunit sinabi ni Nati, gaano man ka-advance ang teknolohiya, ang pinaka-importante sa amin ay ang koneksyon ng tao. Ang kailangan ng pasyente ay hindi lang gamot at treatment, kundi pag-aalala at companionship. Ang mga bagay na ito ay hindi mapapalitan ng pinakamodernong makina. Tumango si Ali bilang pagsang-ayon. Naalala niya noong nagkasakit si Sammy ilang taon na ang nakalipas. Ang mainit ng ngiti ni Nati at ng iba pang nurse ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanilang professionalism at care ang nagpahintulot sa kanya na ipagkatiwala ang kanyang anak sa ospital. Ang tiwala na iyon ay binuo sa human connection, hindi lang sa teknolohiya at kagamitan. Ngayon, ang branch company ni Ali ay umuunlad. Hindi lang sila nagde-develop ng real estate, kundi ginagamit din nila ang medical management experience ng Pilipinas para itaas ang kalidad ng serbisyo ng mga ospital sa Middle East. Sinuportahan din nila ang cultural exchange. Nag-organisa ng youth exchange program sa pagitan ng Pilipinas at Middle East taon-taon para magkaroon ng pagkakataon ang mga kabataan mula sa dalawang panig na magkaintindihan, sabi ni Ali. Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, masisira namin ang mga misunderstanding at prejudice ng mga tao sa isa't isa. Maraming taga Middle East ang nag-iisip na ang Pilipinas ay isang maliit at atrasadong bansa. Maraming Pilipino ang nag-iisip na ang Middle East ay puro disyerto at langis. Ngunit kapag nakilala namin ang isa't isa, malalaman namin na ang bawat panig ay may mga bagay na mahalaga na dapat matutunan at pahalagahan. Noong nakaraang taon, tumanggap si Ali ng Outstanding Contributor Award mula sa Philippine Government para sa kanyang effort sa pagpapalakas ng exchange sa pagitan ng Pilipinas at Middle East. Sa award ceremony, nagbigay siya ng speech na nagpa-impress sa lahat ng dumalo. 4 na taon na ang nakalipas, ako ay isang mayabang na businessman na nag-iisip na ang pera ay makakabili ng lahat. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na may mga bagay na hindi mabibili tulad ng sincerity, care, at ang spirit na nagbibigay importansiya sa buhay ng iba kaysa sa sariling interes. Nararamdaman ko na lucky ako na nagkasakit ang aking anak noong panahong iyon. Lucky na lumapag kami sa Pilipinas. Lucky na nakilala namin ang mga mababait na medikal na profesional na iyon. Dahil sa karanasang ito, naging mas mabuting tao ako. Isang taong marunong magpasalamat at magpahalaga. Nagpalakpakan ng malakas ang buong silid. Marami ang naiyak. Si Dr. Di Makulangan at Nati ay naroon din. Pinapanood si Ali sa entablado ng may tuwa at pagmamalaki. Alam nila na ito ang pinakamalaking kahulugan ng medical work, hindi lang ito paggamot ng sakit sa katawan, kundi pagpapagaling din ng emosyonal na sugat at pagbabago ng buhay ng isang tao. Ngayon, kapag may nagtanong kay Ali, ano sa tingin mo ang pinakamagandang lugar sa mundo? Palagi siyang sumasagot, nang walang pag-aalinlangan, Pilipinas. Maaaring magtaka ang kausap niya, bakit? Mayroon ba itong karangyaan tulad ng Dubai? Mayroon ba itong romance tulad ng Paris? Mayroon ba itong kayamanan tulad ng New York? Ngumingiti si Ali at sumasagot, ang Pilipinas ay may mas mahalaga pa riyan iyon ay ang warmth. Ang mga tao doon ay namumuhay ng may pag-ibig, tinatrato ang iba ng may pag-ibig. Hindi mahalaga kung sino ka o saan ka nagmula, ikaw ay yayakapin ng init na iyon. Para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang marangyang gusali o mamahaling produkto. Ang kuwentong ito ay hindi pa tapos. Si Sammy ay nagsabi na sa hinaharap, gusto niyang maging doktor at mag-aral ng medisina sa Pilipinas dahil gusto niyang maging katulad ni Dr. Di Makulangan na maaaring gamitin ang kanyang kaalaman, kahusayan at pag-ibig para tulungan ang mas maraming taong nangangailangan. Ang 3 anak na babae ni Ali ay nagplano ring mag-aral ng high school sa Pilipinas. Sila ay puno ng pag-asa para sa lugar na ito na puno ng sigla at creativity.
Si Ali mismo ay patuloy na isinasagawa ang kanyang misyon. Iyon ay ang mas maraming tao ang makakilala sa Pilipinas, maintindihan ang Pilipinas, at mahalin ang Pilipinas. Sabi niya, "Hindi ako Pilipino, ngunit binigyan ako ng Pilipinas ng panibagong buhay dahil ipinakilala nito sa akin ulit ang kahulugan ng buhay. Umaasa ako na sa aking paraan, maipapadala ko ang kagandahang ito para makita ng mundo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pag-iipon ng material, kundi ang spiritual wealth, ang social system, at ang pag-aalala sa kapwa-tao na nagpapahintulot sa lahat na mabuhay ng may dignidad." 4 na taon nang lumipas. Ang insidente ng emergency landing ng pribadong eroplano sa Pilipinas ay naging pinakamahalagang alaala ng pamilya ni Ali. Taon-taon, sa araw na iyon, ipinagdiriwang nilang buong pamilya ito, itinuturing na rebirth day. Sa araw na iyon, kakain sila ng Filipino food, magkukuwento tungkol sa Pilipinas, nagpapasalamat sa magandang lupaing nagpabago sa kanilang kapalaran. Sa kwarto ni Sammy, may painting ng Makati sa gabi. Ang matataas na gusali ay nakatayo, kumikinang ang mga ilaw sa gabi. Sa tuwing nakikita niya ang larawang ito, naaalala niya noong nagising siya sa hospital bed at nakita ang banayad ng ngiti ni Nurse Nati. Noong panahong iyon ang imahe na hindi niya malilimutan habang buhay. At sa St. Luke's Medical Center, Global City, ang emergency department ay patuloy na maliwanag. Ang mga medikal na propesyonal ay patuloy na nagtatrabaho, nag-aalaga sa bawat buhay. Marahil ay hindi nila alam na ang kanilang kahusayan at pag-ibig ay tumawid na sa mga bundok at dagat, libu-libong milya ang layo, para magtanim ng binhi ng pagkakaibigan at paggalang sa kabilang panig ng mundo. Ito ang lakas ng Pilipinas, hindi nagpapakita, hindi nagmamalaki, ginagamit lamang ang kilos para patunayan na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa kung gaano karami ang iyong yaman, kundi sa kung gaano karaming init at pag-asa ang maibibigay mo sa mundong ito.